Ang pagtakbo sa Kongreso ay dapat nakakambal ng hangaring gumawa ng mga batas para sa kagalingan ng nakakarami. Marami tayong naririnig na mga panukala at plano at tungkulin ng bawat botante ay kilatisin ang mga platapormang ito. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ako si Robert Tan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng media ng bayan na pinagsanib pwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Ngayong araw may bisita tayong 4 na congressional candidates, mga kinatawan ng party list at mga tumatakbong congressman sa iba't ibang distrito. Sa pangunguna ni Cathy San Gabriel, kikilalanin natin ang kanilang partido at mga plataforma. Lahat ng yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang Republic Act 7941 o Party List Law ang gumagabay sa COMELEC sa pag-aproba ng akreditasyon ng grupo, koalisyon at partido na nais lumahok sa halalan bilang kinatawan ng mga marginalized group sa Kamara. Ang batas ring na ito ang batayan ng Korte Suprema sa pagdesisyon sa mga apela at kaso patungkol sa akreditasyon ng mga grupo at sa pagkumpirma ng bilang ng pwesto na makukuha ng mga party list group sa Kamara batay sa bilang ng botong nakuha nito. Ito ay upang maging tapat ang bilang ng kanilang mga kinatawan na dapat ay nasa 20% ng pangkalahatang bilang ng mga miyembro ng Kamara de Representantes. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng media ng bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Ako si Robert Tan. Bago tayo magpatuloy, narito ang ilang impormasyon tungkol sa party list. Party list. Madalas nating naririnig ang salitang ito sa telebisyon, radyo, mapa-eleksyon man o pangkaraniwang araw. Pero marami sa atin ay hindi alam ang ibig sabihin ng salitang party list. Bakit ba natin ito kailangang malaman? At ano nga ba ang tungkulin at responsibilidad nila sa ating... Sinimulan ng eleksyon para sa mga party list noong 1998. Nagbibigay ito ng karapatan sa mga organisadong grupo na lumahok at makibahagi sa pagpapatakbo ng gobyerno. Humigit kumulang 20% ang kabuang bilang na inilalaan para sa mga kinatawan nito. May isang kinatawan na nagsisilbing mukha sa mga ordinaryong mamamayan tulad ng mga mangingisda, magsasaka, manggagawa, kababaihan o kabataan na kadalasang hindi pinapansin ng lipunan. Binibigyan ito ng pagkakataon na mapalawak ang partisipasyon ng taong bayan sa pamamahala ng ating bansa. Ang kritikal at matalinong pagpili sa nalalapit na halalan ay may epekto at halaga sa ating bayan. Dapat may pagkakaisa ang bawat mamamayang Pilipino upang umasenso ang ating lipunan. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel para sa talakayan. Cathy? Maraming salamat, Robert. At ngayong araw po ay makakasama natin si Congressman Nery Colmenares ng Bayan Muna Party List. He has been the Bayan Muna General Counsel 1999. Isa rin po siyang human rights lawyer at Pangulo ng National Union of People's Lawyers. At may bisita rin po tayo mula sa Ang Ladlad Party List. Ang tagline nila ay Bukas Isip, Bukas Puso. Bisita po natin ang kanilang third nominee na si Attorney Raymond Alikpala. He is a refugee lawyer engaged in humanitarian efforts with the United Nations High Commissioner for Refugees in Cambodia. He is also the author of the book of God and Man, A Life in the Closet. Si Attorney Alikpala po ay isa ring ex-seminarian. Magandang araw po and welcome sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Salamat, Cathy. Unang-una po, can you tell us more about your party list? Ano-ano po ang ipinaglalaban ng inyong party list o ano inyong nire-representa? Unahin po natin si Congressman Colmenares. Well, comprehensive ang programa ng Bayan Muna Party List, but probably we can reduce it to two major concepts. Pro-people siya at pro-Filipino. Ibig sabihin pro-people, lahat ng resolutions and legislative activities ay para sa mamamayan. And pro-Filipino siya dahil sa tingin namin dapat kampihan, dapat proteksyonan ang interes ng Pilipino at Pilipinas laban sa transnational corporations or foreign governments that oppress and exploit our people. So basically, yun siguro ang description dyan. Kaya yung
legislative activities namin nakasentro sa pro-people aspect, sa kita, sa trabaho, sa sahod, paano taasan yung kita ng mamamayan, at paano bigyan sila ng opportunity na makapagtrabaho. Sa pro-Filipino naman, we're very protective of the interests of the people against big mining firms, lalo ng mga foreign mining firms. Yung US, na tingin naman namin is, may vested interest sila every time they go into the country. And other, like sa Saba, ang posisyon namin pro-Filipino rin. Kaya siguro yun ang made-up description sa aming mga legislative activities. Attorney Alikpala, ang Ladlad finally made it this elections. Well, we actually made it in the last elections of 2010. Salamat sa Supreme Court, which ruled na ang Ladlad, the LGBT sector, yung lesbian, gay, bisexual, and transgender sector is a legitimate sector of Philippine society. So, at dahil doon, itong naging plataforma ng Ladlad na magkaroon ng kauna-unahang LGBT congressman at congresswoman sa history ng Philippine Congress. Ang halaga ng laban ng Ladlad ay siguro unang-una at hindi natin masasabing hindi yung symbolic victory na kung makapagpaupo ang Ladlad ng congressman at congresswoman, tataas ang pagtingin ng mga tao sa lesbiana, bisexual at transgender. At hindi na lang kami pang comic relief sa TV at pagtatawanan sa kanto-kanto, kundi kinikilala na kami bilang isang sektor na may karapatang magsalita sa hindi lang sa tabi-tabi, kundi sa Kongreso mismo. Let's talk about the selection process for the nominees. Mahalaga po ito. Sa bayan muna, kayo po ang first nominee, Congressman Colmenares. In fact, Kathy, I'm glad you asked that. Yan ang isang test mo kung tunay na party list group, yung isang party list o isang peke. Kasi pagka mag-anak na yung nominees, ibig sabihin halos walang convention yon. Wala talagang participation yung marginalized sector. Sa bayan muna, may chapters kami all over the country. Ang bayan muna, may hirap lang kami ang partido, wala naman kaming pera kasi hindi kami nangungurakot eh. Kaya ang aming yaman talaga yung members namin. At nag-hold kami ng convention, national convention, na kung saan mag-nominate ang kinukuha namin. Mag-nominate ang Luzon, Visayas, and Mindanao. And then, yun, iboboto ng convention namin. Ang convention namin, Kati, thousands yan eh. Hindi siya yung ang convention ng major political parties, mga mayor, governor, kami, ordinaryong manggagawa, mangingisda, nagtitinda sa palengke. No? At katulad ngayon, for example, ako ang first nominee ng Bayan Muna. Ang second nominee namin is a human rights lawyer from Mindanao, si Attorney Carlos Sarate. At yung third nominee namin is a woman from Visayas, no? Si Hope Hervilla, sa gender issues and environmental issues. So, basically, consultative ang Bayan Muna, and the nomination is not being sold. Katulad ng ibang peking party list groups na magugulat ka na lang, anak ng presidente, biglang nasa party list ng security guards, no? I mean, tingin namin, we've been complaining to the COMELEC about these party list seats for sale, no? May mga nagtatayo ng party list groups, tapos ibibenta yung seats, no? Ladlad, I think, to sometime before. So basically, very democratic and consultative ang Bayan Muna. That's why we always win elections, because the people support the nominees that they themselves voted into the nomination list. So siguro yun ang strength namin, because we really consult and make the nominations process democratic. How about ang Ladlad? Ganon din po ba ang inyong proseso ng nomination? Ganon din kami, Kathy, kasi we're also a legitimate party group, and we party list group. At yun, I share the concern of Congressman Neri that there are many party list groups who choose nominees in a very arbitrary way. Kami nag-convention din kami. Last February 2012, actually ako na-elect as a nominee of Ladlad. Nagkaroon kami ng annual convention. We actually had a nomination process where we got nominees from all over the country. Nagkaroon kami ng I think 2-week campaign period where we approached the different LGBT groups, mga gay associations of different regions,
And doon, nagkaroon kami ng botohan. Our first nominee is from Abra, Ms. Benz Benedito. She's a transgender woman. At ito pa, yung nominees namin are actually members of our sector. So, Yes. kung kinakatawan mo yung mga bakla, dapat yung mga representante mo, bakla rin. Katulad ko, ako, bakla ako. I can say I'm part of the sector. Si Danton Remoto is a bakla, gay man. He's our second nominee. Professor siya ng Ateneo and the writer of the Ladlad series of books. And of course, in the rival station, he's a TV host and Yes. marami rin siyang experience. And then ako, hindi kami magkakamag-anak, pero magkasama kami, kumbaga magkakapatid kami sa advocacy, at siguro pagdating na rin talaga sa pag-party list, we're hoping that despite all of the faults of the party list system, kung makapaghalal ang party list system ng kauna-unahang LGBT rep sa Kongreso, then I think all of the flaws would have been worth it. Kasi there's no other way, I think, to get openly LGBT reps in Congress if not for this innovation of our Constitution, yung party list. If I may add lang, Yes, go Cathy, ahead. nabanggit itong mga fake party list groups, no? Maraming tao ngayon ang nagsasabi na walain na lang yung party list system kasi mga mayayaman naman tumatakbo, which is sayang kasi ang laki ng kontribusyon ng party list system sa Kongreso. Ang sabi sa amin sa Bayan Muna, mula nang pumasok kayo sa Kongreso, umiba ang discourse. May mga issues ng corruption, nire-raise nyo. Normally, hindi yan nire-raise sa Kongreso. And so, game changer kayo sa loob ng Kongreso. Kaya, tingin ko, ang dapat na solusyon is ito system, linisin lang siya ng the rich and the powerful who want to, grab yung katiting na nga lang binigay sa taong bayan na boses 80% of the seats in Congress are for the district congressmen, 20% lang yung party list. Gusto pa rin nilang umupo doon. No? So, sa tingin namin, dapat ituloy ang party list system. Trabaho lang talaga ng COMELEC na linisin ito from those who do not deserve to portray themselves as the voice of the people. Ano-ano nga ba yung mga plataforma ng ating mga bisita? Aalamin po natin yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Handa para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Ako si Robert Tan. May mga katanungan tayo mula sa ating mga manonood at takapakinig. Para kay Congressman Nery, Bayan Muna voted on conditional support for the RH law and Teddy withdrew his support for the FOI bill. Why? And for Attorney Alikpala, the Congress is said to be an all-boys club. How do you plan to fit in with your gender politics? Sasagutin yan ng ating mga bisita. Balikan natin si Cathy. Cathy? Yes, Robert, at Congressman Nery, umpisahan nyo. Yes, well, we voted for the RH bill. Conditional siya sa punto lang kasi we do not agree na ang RH bill is, ang population control is the solution. Tingin namin kahit times 3 ang populasyon ng Pilipinas, kaya natin. Poverty is not caused by overpopulation. It's caused by the corruption, walang genuine land reform, mababa ang sweldo, at maraming social and economic relations between various, the elite and the poor. No? Yes. So basically, hindi population control. But we still voted for the RH bill because we believe reproductive health rights are human rights. And it's but proper for government to give access to women sa reproductive health information and services. Doon naman sa freedom of information, we did not withdraw support from the FOI. Bayan Muna and Teddy Casino, we still strongly support the FOI bill. Nag-withdraw kami ng authorship kasi ang bill na in-author namin, hindi na namin kilala nung second reading, dinilute na ng gusto ng ilang mga kasamahan namin sa Kongreso na kailangan namin ipa-amend yon during the interpellation. We're going to strongly have the bill amended para naman to give more access to people, to information kasi nahirapan na sila doon sa bill on second reading. That's why we withdrew our authorship. But we did not withdraw our support. We just don't think na author ka ng bill tapos pinapa-amend mo sa hindi naman maganda. Withdrew our authorship. But we voted and will support the FOI. Attorney Alikpala. Yung comment na Congress is an all-boys club, Yes. I think
yung mga kababaihan rin should be offended by that, no? Pero yun nga meron tayong very macho-dominated culture, sabihin natin patriarchal, despite the advances of women and other genders, like yung LGBT, sabihin natin, isama na natin sila sa ilalim ng gender. Very male-dominated pa rin ang politics ng Pilipinas. I think that the presence of ladlad in Congress will be earth-shaking, to say the least, no? Kasi transgressive ang gender politics namin. We cross into yung boundaries of people's thinking. Kaya kami bukas isip, bukas puso. And we want to bring that kind of politics of openness and hopefully, yun change Kasi maraming bagay sa politika ng Pilipinas hindi na nagbabago Yung kasabi nga, all boys club. Siguro, yung presence lang namin will be a good start. Attorney Alikpala, kanina mo pa sinasabi na pag nakapasok ang ladlad sa Kongreso ay maaangat ang tingin sa LGBT community. Sa tingin mo ba talagang malakas pa rin yung diskriminasyon laban sa inyo? Malakas pa rin. Despite the accomplishments of people like si Tito Boy Abunda, Ricky Reyes, Pitoy Moreno, and other, Monique Wilson, and very famous LGBT personalities in the Philippines, ang karamihan pa rin ng mga LGBT, mga may hirap. They're economically challenged, nahihirapan sila maghanap ng trabaho, discriminate sila sa school, bawal silang mag-makeup daw kasi hindi naman sila babae, bawal sila mag-blouse. At yun yung mga reklamang natatanggap ng ladlad. On a daily basis, sumusulat sa amin yung mga tao. At yun nga siguro, sabihin na natin, because masisipag ang mga bakla and lesbians, maraming kilala at angat at siguro na through their accomplishments na bago ang pagtingin sa mga bakla. Pero ang karamihan pa rin ay kailangan ng tulong ng batas. Kailangan magpasa ng isang batas, anti-discrimination law, para mabago at maabot yung talagang buhay ng mga majority ng aming sektor. Let's talk about platforms. Bayan Muna has been around ilang eleksyon na po. Ano 2001. po ang inaasahan namin this time mula sa Bayan Muna at ano yung na-accomplish nyo last time? Well, the first job of a congressman is really to draft bills, no? At ang Bayan Muna, despite the fact na opposition kami noon kay Gloria Arroyo, we managed to pass a few laws. One law is the Public Attorney's Office law, which practically granted better income for PAW lawyers kasi tingin namin lawyer ang mahihirap. Otherwise, kung the PAW lawyers don't get the decent pay, then there'll be fewer PAW lawyers to serve the public. Second, yung anti-torture law, anti-enforced disappearance law, and most recently, yung Marcos Human Rights Compensation Law. Actually, marami kaming napasang bill this year, napasa rin namin yung early voting for media, which is also a bill of Bayan Muna, and special precincts for persons with disabilities and senior citizen. Pero ang pinakamalaki naming tagumpay din is nung January nito, ang bill ng Bayan Muna, kami ni Congressman Teddy Casino, na nagtataas ng pensyon ng lahat ng SSS members sa buong bansa, increasing it by 2,000 pesos, additional 2,000 pesos bawat buwan sa lahat ng SSS pensioner, pumasa sa House of Representatives for the first time. Kaya talagang masaya kami, and in fact, Senate counterpart bill na lang kailangan. That's why importante, we really are making Teddy Casino run for the Senate. Senado na siya. He can also file a counterpart bill on the SSS pension plan. So basically, yun yung aming mga track record sa bills. Of course, ang Bayan Muna is kilala rin na anti-corruption fiscalizer. Other than drafting bills, we have resolutions to investigate in aid of legislation. Lalo na yung corruption. Kami naman sa Bayan Muna, taas noo kami sigurong haharap sa lahat. Hindi kami nangurakot, hindi kami nagpapayaman sa Kongreso. Kaya pag may corruption sa public office, kahit presidente ka pa, pagtingin naman ng Bayan Muna nangurakot ka, hindi kami matatakot na tuligsahin ka at kondenahin. That's our track record ng panahon ni Gloria Arroyo shows that, no? May eleksyon man yan o walang eleksyon. Pag may corruption, we expose that. Pag tumaas ang presyo ng gasolina, we are there. Hindi lang kami naghihintay sa eleksyon. So our platform really, and our track record, kasi alam mo, Kathy,
party list groups can come and say, well, this is our platform also, pro-people, motherhood statements, but in the end, it's the track record and the actual really makes a difference. So we're very happy to have really acted on what we profess. Ang advocacy namin is what we do in our legislative work. Ang ladlad po, anong plataforma nyo, attorney? Ang plataforma namin, siyempre, nakatutok muna sa sektor namin mismo, yung LGBT. Pero siyempre, I congratulate Kong Neri here kasi talagang ganyan din ang mga paniniwala namin. Siyempre, hindi lang naman kami dito tumatakbo para sa sektor namin, but we also want to be able to help yung naghihirap nating mga kababayan. At yun. Pero siyempre, siguro sa unang termino ng ladlad, ang tututukan namin talaga yung matagal ng pinaglalaban, hindi lang ng mga LGBT, kundi yung mga katulad ni Kong Neri, yung Bayan Muna, yung sinasabing anti-discrimination bill. Ang tagal niyang nakabinbin sa Kongreso, mga more than 12 years na. Pero sa palagay namin, kung makaupo ang ladlad dyan, fine law yan, may sa batas na yan. And that will outlaw and criminalize discrimination of LGBT in employment, in other, schools and other transactions, no? Yun ang priority namin, anti-discrimination. Pero siyempre, meron din kaming gustong ipatay yung mga LGBT centers, which will be homes for old and abandoned LGBTs, makakapagbigay rin ng legal advice at iba pang mga tulong at assistance para sa mga LGBT. Andyan din yung aming plataforma para makatulong economically, mga microfinance projects para sa LGBT at support para sa mga LGBT and LGBT-friendly businesses. Attorney Alicpala, a follow-up question. Are you going to push for gay marriage kung sakasakali pong maipasok ang ladlad sa Kongreso? Yung gay marriage is a very issue for a lot of our sector, and I'm sure that a lot of our LGBT sisters and brothers gustong ipaglaban yung same-sex marriage. Pero sa ngayon, ang ladlad ay hindi handang ipaglaban yan kasi meron din mga pros and cons even within our party list. In fact, may pro same-sex marriage. Sa loob ng ladlad, may anti. Sabi natin, huwag muna natin pag-usapan yan. Let's focus on the more important issue, which is anti-discrimination. Matagal na yan eh. So unahin muna natin ito. Huwag tayong maligaw dyan sa ibang issue na yan. Mahalaga rin yan, pero siguro not for this time. Maraming salamat po, Attorney Alicpala mula sa Ang Ladlad and Congressman Nery Colmenares mula sa Bayan Muna. At sa aming pagbabalik, may dalawa pa tayong bisita na congressional candidates din. Dito lang yan sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang diskriminasyon ay ang pag-iba ng trato sa isang tao batay sa kanyang edad, kulay, kultura, lahi, pisikal na abilidad, kasarian at sexualidad. Ang pag-iba ng trato ay madalas makikita sa pagbaba ng pagtingin, pagtatakwil ng karapatan at kawalan ng akses sa serbisyo at proteksyon na dapat ay pantay-pantay na nakakamtan ng lahat ng mamamayan. Ang halimbawa ay ang edukasyon, paggamot, pangangalaga ng kalusugan, empleyo at serbisyong panlipunan. Ang mga panukalat kontra diskriminasyon ay matagal nang pinagdidebatihan sa Kongreso, ngunit hindi pa rin maipasa upang maisabatas ito. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 7 kHz. Ako si Robert Tan. Bisitahin ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Balikan natin si Cathy kasama ang mga bagong bisita. Cathy? Maraming salamat, Robert. At ngayon naman ay may mga makakasama tayong tumatakbo na congressman sa iba't ibang mga distrito. Kasama natin po si Ginoong Bobby Guanzon na tumatakbong congressman sa unang distrito ng lungsod ng Caloocan. Siya po ay naging congressman noong 1995 hanggang 1998. Siya rin po ay isang journalist. Panauhin din natin ngayon si Ginoong Joseph Sonny Cristobal. He is the only official congressional candidate of Puwersa ng Masang Pilipino for the 2nd District of Bulacan. Naging tourism officer din siya ng Provincial Government of Bulacan. Siya ang ngayon ang vice chairman ng Association
ng Tourism Officers of Central Luzon. Welcome po sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Saka, Kathy. Magandang araw sa iyo, Kathy. Unang-una po, bakit niyo pong napiling tumakbo bilang kongresista, Ginoong Guanzon? Sapagkat yun ang alam kong trabaho dati. At naumpisahan ko, ipagpapatuloy ko lang. Sapagkat, as you well know, itong distrito ko ang pinakamalaking relocation area sa Kalakhang, Maynila. At ito, umabot ng mga 7,000 hektarya, yung Tala Estate. No? At sa ngayon, talagang nahihirapan sila sapagkat maraming kulang. Lalo pa sa palupa dahil hindi nila maintindihan sapagkat sinasabi palagi ng ating konstitusyon at batas, embedded sa ating konstitusyon yung abot kayang palupa at pabahay, pero bakit commercial ang presyo? So, gusto kong itanong sa Kongreso, sapagkat yun naman ang nagka-craft ng mga polisiya ng ahensya ng gobyerno, kung ano ang ibig sabihin ng abot kaya. Magkano ba ang abot kaya? Sapagkat pag tinagalog mo yung affordable, ang ibig sabihin niyan, abot kaya. Mamaya po yung ibang plataforma ninyo, didiscuss po natin. Pero kayo po, Ginoong Cristobal, bakit po kayo tumatakbo bilang congressman ng 2nd distrito ng Bulacan? Sa akin naman, ang kinakailangan natin ay bago, no? Kinakailangan natin ng isang tunay na pagbabago sa aking distrito dahil matagal na itong pinamunuan ng mga lumang mga politiko, pero talagang nakita natin ang problema ng bayan. Kasi yung ating distrito hanggang ngayon, parang hindi malapit sa Maynila. Karamihan ng mga karsada rito, maraming sira. Karamihan dito yung ating mga tourism attractions, yung ating historical sites, na number 1 ang Bulacan sa history, pero hindi pinapansin sa turismo. At marami ang mga oportunidad na nawawala, lalo na nung magkaroon ng Clark International Airport. We have 60,000 arrivals every month. Pero walang turista kahit isa. Imaginin mo yun. Na malapit tayo sa Maynila, malapit tayo sa Clark, pero walang turista sa Bulacan. Kaya ito yung ating adhikain, kaya tayo tumakbo para magkaroon ng bagong plano at bagong pangarap ang mga tao sa Bulacan. Bagong plano, you are both running against big names in politics. Kayo po, Ginoong Guanzon, ay tumatakbo laban sa Echeverry at Malapitan. Ano po ang bentahin ninyo laban sa kanila? Nag-umpisa rin sila sa maliit but maski sa physics, meron tayong point of saturation. Pag wala ka nang pupuntahan pataas, pababa ka na. Di ba? At saka hindi, satisfaction rating, doon mo mararamdaman at ito'y nagsisilbing indicator na yung mga totoong kailangan ng taong bayan ay hindi natutumbok at hindi na-address. At hanggang ngayon, urgent na kinakailangan sagutin at solusyonan ng gobyerno. Kayo po, Ginoong Cristobal, kalaban niyo po ay ang pamilya Pancho na alam po natin na matagal na rin sa politika ng Bulacan. Bakit po nangangailangan ng bagong muka? Unang-una, dahil nakita nga natin na kinakailangan ng hanap buhay, kinakailangan natin ng maunlad na community. Kapag hindi ito nagbago, hindi yun uunlad. Alalahanin natin na ang politika ay medyo science and art yan. Kaya kinakailangan ipakita natin ang realidad at the same time, kinakailangan nating maging creative kung paano ang mensahe natin mapaparating natin sa ating mga constituent. Kinakailangan ding maparealize natin sa ating mga mamamayan na ang posisyon ng pagiging congressman ay hindi isang hanap buhay, kung hindi ito isang serbisyo. Kinakailangan iparating mo sa bayan na ang magsisilbi dito ay isang taong kayang mag-sacrifice. Hindi kinakailangang yumaman at hindi kinakailangang maghanap buhay. Isang malaking issue po ngayong lalo na sa mga tumatakbo ay yung political dynasty. Kayo po ba ay kapwa may mga kamag-anak na tumatakbo ngayon o nakaupo sa pwesto? At ano po ang pananaw ninyo ukol sa pagkakaroon ng political dynasty, Ginoong Guanzon? Well, sa pamilya ko po, ako lang ang tumatakbo at ako lang ang politiko. Yung mga dynasty, sinasabi nila, binoboto ng tao. Pero nawawala po yung totoong spirito ng demokrasya. Sapagkat sa demokrasya, meron check and balance. Pwede bang kasuhan mo tatay mo? Pwede bang kasuhan mo anak mo? So magtataguan tayo. O hindi magiging masyadong transparent ang kanilang mga panunungkulan. Lalo pa,
pagdating sa pondo. Ginoong Cristobal. Sa akin, Cathy, ang lahat ng tao nagugulat sa akin bakit ako pumasok sa politika dahil wala kaming lahi ng mga politiko. At kahit yung mga Cristobal, kahit na malaking angkan ang Cristobal sa Bulacan, hindi kami pumapasok sa politics. Ngayon, sa usapin ng political dynasty, against tayo doon dahil nakikita nga natin na yung mga pamilyang luma na yun sa Bulacan, ginawa ng hanap buhay. Imagine mo, Kati, karamihan ng negosyo sa Bulacan, kahit na sa mga bayan-bayan, ang may-ari ng lahat ng establishment dyan ay yung mga leader. Karamihan dyan. Kaya walang pumapasok na negosyong bago. Kaya hindi nagiging attractive para sa mga negosyante natin yung lugar. Dahil nga, unang-una, hindi sila bibigyan ng permit ng mayor. O kaya, bibigyan, paparusahan sila, pahihirapan sila para sila makapasok ng negosyo sa lugar. So, yun yung ating inaayaw natin. Bakit ayaw natin ng political dynasty? Mamaya po. Baka hindi lang negosyo, baka bisyo, kontrolado rin. Pati bisyo. Mamaya po, mga plataforma naman, ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po yan ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang lungsod ng Caloocan ay nahati sa dalawang distritong panglegislatura. Ito ay ang District 1 na may populasyon na halos 1 milyong mamamayan at ang District 2 na may 400,000 populasyon. Matatagpuan sa lungsod ng Caloocan ang pinakamalaking barangay sa buong bansa, ang Barangay 176 o Bagong Silang na may 221,874 na populasyon. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Ako si Robert Tan. At may katanungan tayo para sa ating mga bisita. Ang unang katanungan ay para kay Mr. Guanzon. May advantage ba ang pagiging media or journalist kapag tumakbong kandidato? Para naman kay Mr. Cristobal, more on tourism at cultural area ang hinawakan yung posisyon in the past. Paano ito makakatulong sa pagiging congressman kung manalo kayo? Balikan natin si Cathy para sa sagot ng ating mga bisita. Maraming salamat, Robert. Kasama pa rin po natin sina Ginoong Bobby Guanzon at Sunny Cristobal. Yung sagot niyo po doon sa katanungan ng ating manonood. Sa inyo po, Ginoong Guanzon. Yeah. Nakatulong daw po ba ang yaman at journalist ninyo? Ito pa malaking bagay at pagkakaiba sa ibang mga kandidato sapagkat alam nyo naman, Cathy, na sa media, kung hindi siya naniniwala, hindi ka pakikinggan, hindi ka panonoorin, di ba? Kaya alam natin lahat na yung kredibilidad ng isang broadcaster o isang media man ang silang bukod tangi na asset mo para ikaw ay tumagal sa ganitong klaseng trabaho. At ang pinakapundasyon niyan ay yung consistently permis na ikaw nagsasabi ng totoo para sa tao. Bagamat meron tayong freedom of expression, pero yung mga nanonood at nakikinig ay meron ding karapatan na malaman yung totoo. Tayo sa media nagsasaliksik, nag-iimbestiga, at sinasabi natin, binibigyan natin lahat ng klase ng lahat ng panig, ating binibigyan ng pagkakataon, at yung pro-tao, yun ang hinahanap natin palagi, yung pakikinabangan ng mga mahihirap na Juan de la Cruz. Yun po para kay Ginoong Cristobal, paano daw makakatulong yung experience yun sa tourism and culture sa inyong pagiging kongresista kung sakasakali? Number one natin na naging problema sa nakalipas, walang mga cultural programs or walang cultural laws or mga policies na nagawa ang dating administrasyon tungkol sa Bulacan. Kasi ang number one po ay number one tayo sa kasaysayan, number one tayo sa mga historical sites, number one din po tayo sa napakarami nating mga national artists. At hanggang ngayon, dumarami ang ating mga artists. Meron tayong mga painters na sikat. Sa 55 national artists, 50% ay Bulakenyo. Kaya wala po tayong nakitang batas na nagsasabi na kinakailangan magluklok ng mga permanenteng tourism officers. Lahat yan, puro appointed ng mayors. Wala ring budget para doon sa tourism sites. Wala ring, hindi rin nila priority roads going to tourism sites. Pero ang District 2 po, malinaw dyan na ang maaaring
pagsimulan ng pag-unlad ay ang turismo. Kasi marami tayong artists, marami tayong mga historical sites na po pwedeng i-develop. Later, kasunod na yon yung magkakaroon ng hanapbuhay ang tricycle drivers, ang ating mga jeepney drivers, ang ating mga tindera, bawat tahanan sa pagkakaroon. Imagine, meron din kami 160 resorts sa Bulacan. Pero hindi mo narinigan. Pag humingi ka ng report sa kanila, ni isang foreign tourist, wala silang ma-report kasi walang dumating. Sayang yung airport, yung 60,000 arrivals. Aside from yung mga nabanggit nyo na po, ano yung mga plataforma de gobyerno ninyo kung sakasakaling mahahalal po kayo? Ginoong Gonzon? Yes. Kailangan responsive ang ating mga programa dun sa ating pangangailangan ng mga mamayan mismo, no? Sapagkat parokyal ang congressman, no? Bagaman, but national in character, yung ipupush mo. Halimbawa sa amin, prinuklama, panahon pa ni Quezon, hanggang sa ginawa ni Marcos to na area for priority development, about 7,000 hectares, ginawang relocation area, at pinapangako sa mga tao na mga dinimoli sa iba't ibang mga lugar, pag nung ibinagsak doon sa Caloocan, pinangakuan sila na ang presyo ng lupa ay abot kaya. Pero misnomer yan Sabagat ngayon, komersyal ang paniningil nila. Sa isang mahirap ba, labandera o balo, 4 na anak, pinag-aaral mo, nagbabayad ka kuryente, tubig, tapos ang sweldo mo bilang labandera, 2,005. Kaya mo bang magbayad ng amortization na more than 1,000 a month? So, asa na yung sasabi nila na abot kaya? Kaya gusto kong itanong dito sa mga housing agencies ng gobyerno, sa mga relocation areas, magkano ba ang abot kaya? Sabagat itong sigaw ng aking mga kadistrito na matagal nang natutulog na problema pero walang nakakatugon dito kahit na may mga naging kongresista rin. And this is what I want to voice out para marinig po at makapag-craft ng bagong polisiya like the abolition of the National Housing Authority, so to be substituted ng Department of Housing. And in the meantime, kailangan may moratorium muna sa demolition maski sa pagbabayad. Kasi dapat mailatag mo ng tama in collaboration with the Presidential Urban Poor Commission sapagkat nakapagtataka sapagkat ang dami namin problema rito, hindi alam ng mga ahensya, hindi alam ng mga chairman ng Congress, Committee on Housing, maski sa Senado, and even the President. Kaya obligasyon ko na dapat kalampagin ng buong Kongreso, gamitin ko itong boses na ito para maintindihan ng buong Pilipinas na sa relocation area ang daming problema pero walang tumutugon. Ginoong Cristobal. Sa atin naman, sa usapin ng ekonomiya, gusto natin na mapaunlad pa yung lahat ng mamamayan ng Bulacan ay magkaroon ng hanap buhay at doon naman sa yung road and river rehabilitations kasi lumuluwang yung mga ilog kaya nawawalan na ng control. Kaya nagbabaha na rin po yun sa na district ang dahilan. Dahil ang distrikto, ang mga dahilan yan, yung mga kalapit na bayan, yung ginagawang village, yung mga bundok na ginawang village, tumatapon ng tubig sa distrito namin tumatapon. Kaya kinakailangan may environmental protections na magawa. At sa education naman, kinakailangan lahat noong marami kasing mga hindi nakapag-graduate ng college, kaya yung skills development, kinakailangan ma-develop. Kasi dito, malakas sa amin yung embroidery, malakas sa amin yung mga pananahin ng mga RTWs, na karamihan dito, kung ang lahat lang ng tao doon ay matututo ng mga ganitong program, hindi sila magugutom. At saka maiiwasan natin yung pagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil dito lang sa Bulacan, kung talagang aayusin lahat yung mga tourism sites niyan, maraming hanap buhay, maraming papasok. Meron din tayo programa natin tungkol sa health. Meron din tayong gusto nating ayusin, isang mahusay tayo sa cooperative dahil diyan nagsimula sa Bulacan ang kooperatiba. Kaya gusto ko magkaroon ng isang cooperative system na ang focus nila ay magkaroon ng hospital sa mga barangay, na yung ating maraming mga nurses na kinakailangang makapagsilbi doon sa kanilang bayan ay magkaroon ng mga ordinansa o mga batas na bago man lang sila sana makapag-abroad ay makapaglingkod man lang sila sa kanilang mga barangay at doon natin talaga sila makikinabangan. At marami pa tayong mga batas na gustong ayusin sana kagaya nung electoral reform. Meron tayong isang wild idea na gusto sana natin talagang ibigay sa COMELEC ang lahat ng responsibility mula doon sa pangangampanya. Dapat sa kanila na yan para masala talaga
yung mga magiging officials ng bansa mula sa budget, kasi nagkakagulo tayo pagdating sa mga ganyan. Kaya yung mga gagawin natin doon sa District 2, talagang gusto natin hindi lang tuwid na landas. Kasi kapag nilagay mo sa perspective ng tuwid na landas, kahit papaano liliko ka eh. Kaya dapat matuwid na pag-iisip ang ginamit nating figure doon, hindi yung mga politiko, tama yung sinasabi ni Congressman Cristobal, kasi yung politiko, pansamantala lang yung hiram lang yung aming kapangyarihan. Yes, oo. Pero ang dapat dito, kami, dapat umaakay para umunlad ang buhay at nagbabago yung mga mamayan. Pero ang diferensya nga, yung mga buhay lang ng mga politiko dito sa aming lugar ang mga umuunlad. Pero Pamilya lang nila ang umuunlad. Pero hindi umuunlad yung buong distrito. yung buong distrito. Sabi ko nga, biro pero makatotohanan. Biro mo, dati isa bahay, ngayon dumami bahay. Hindi lang bahay, pati kotse. Alright, huling katanungan ko na lang po para sa inyong dalawa. Mensahe niyo po para sa ating mga manonood, gayong nalalapit na nga po ang halalan. Congressman. Number one, may oversight function po ang congressman. Pero see to it na yung mga sinasabi ng batas, wag lang yung nakasulat. Ano ba yung implementation nito? Katulad ng, ang ganda-ganda nakasulat ng relocation program ng gobyerno. Pero ampaw pagdating dito sa ibaba, sapagkat bulok ang mga nagpapatupad. Dapat malaman ito ng administrasyon at yan ang function ng congressman. Kaya ka nga representante, boses mo yung mga problema ng mga mamayan. Dumadami rin ang populasyon sa amin, pero wala kaming human resource development program. Puro jobs fair ka lang. Pero kung wala namang skills, yung mga tao, sinong papasok sa trabaho? Sinong marirecruit? Meron tayong batas tungkol sa senior citizens. It says 1% ng budget ng syudad ay dapat mapunta sa senior citizen. Asan? Asan yung 1%? Kaya yung sinasabi nila, hanggang salita lang, maganda. So, ang congressman may oversight function, dapat kalampagin ang Kongreso para yung mga batas ginagawa sa Kongreso, ipatupad at maramdaman yung benepisyo ng mamayan. Alright, Ginoong Cristobal. Ako naman po ay gusto kong manawagan sa aking mga kababayan sa Bulacan na iwaksin na po natin yung traditional na eleksyon na piliin po natin yung bata at saka yung bago. At sana po ang ihain natin sa bayan natin ay yung kabayanihan at yung pagiging mabuting tao. Dahil kapag po iyan ang ating hinain sa ating mamamayan, hindi lang magiging maunlad ang ating bayan, kung hindi magiging malapit pa tayo sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Cristobal, Ginoong Guanzon, and good luck po sa inyo sa darating na halalan. Magbabalik pa po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Kati, isang magandang natutunan natin dito yung pag-alam yung sa Kongreso, hindi lang yung may mga iba na tumatakbo sa kanilang district. So it's more broader spectrum. Now with the entry level of the party list, more focus ang ginagawa nilang trabaho at mga batas na gusto nila for their particular sector. So hindi lang broad. So nagiging focus na rin yung mga iba natin mga tumatakbo itong panahon ng halalan. Robert, isa sa mga magandang napag-usapan natin sa ating talakayan ay yung sa party list. Alamin po natin kung paano yung nagiging proseso ng pagpili nila ng kanilang mga nominees. Kasi dito po natin nakikita kung ang isang party list group ay talagang lehitimong party list group. Dahil nagkakaroon talaga yung mga lehitimong party list groups ng kanilang halalan para sa kanilang nominasyon. Nagkakaroon sila ng botohan. Kung magkakamag-anak ang tumatakbo, yung mga nominees ay medyo magduda na po tayo. Talagang kailangan talaga nilang kilatisin. No? Alamin talaga nila kung sino ang mga tumatakbo nito. At bilang matalinong botante, kilatisin natin mabuti ang mga ginagawa ng ating mga pinuno para sa kaunlaran ng bansa. Maraming salamat sa Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo rin silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Sa
Alaman natin ang mga pangunahing issue na planong aksyonan ng mga naging bisita natin. Sana po ang mga sinabing impormasyon at plano nila ay gamitin natin sa pagpili ng tamang iboboto ngayong halalan. Ako po si Cathy San Gabriel. Ako naman si Robert Tan. Magandang araw sa inyong lahat.